Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Marami na naman pong nagtatanong, no? May mga issues na naman na nauungkat ukol dito sa 2025 budget. Sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na maraming kulang-kulang na datos dito sa bicameral report ng 2025 GAA. Sinagot naman to ni Executive Secretary Bersamin na hindi maaaring pumirma ang Pangulo sa kulang-kulang na dokumento. Pero very interesting po yung tanong na ito, no? Kasi dalawang dokumento po yung pinag-uusapan natin kasi mayroon tayong mga ibang kababayan na kinukumpara at tinitingnan yung GAA na nasa DBM website at sinasabi nila na may datos naman. So nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hindi po natin ito ma-verify dahil dalawang dokumento yung pinag-uusapan dito. Yung isa ay yung GAA na nasa website ng DBM at yung isa pong sinasabi nila Congressman Ungab ay yung bicameral committee report. Alam niyo po sa bicameral committee report dito supposedly nire-reconcile yung pagkakaiba ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senate. Pag lumabas po yan sa bicameral committee, dapat kompleto yung dokumento dahil yaan ang ipapasa bilang batas. Ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab na kulang-kulang ang datos at impormasyon na lumabas dito sa bicameral committee, ay hindi po yan maaaring maging batas. At hindi yan maaaring pirmahan ni Pangulong Marcos. Kung totoo pong kulang-kulang yung datos, ay sino ang nagpuna at nag-fill up ng mga kulang-kulang na datos? Hindi po natin masagot, ma-verify kung sino yung tama dahil hina-highlight po nito muli yung problema natin sa bicameral, kung gaano siya ka-opaque, walang accountability, hindi transparent dahil hindi naman po natin nakikita kung ano nga ba yung report ng bicameral committee. Hindi po yan pinapakita sa publiko. Hindi po natin nakikita yung minutes, hindi natin nakikita yung deliberation, hindi natin nakikita kung sino ba sa mga congressman at senador ang nagdagdag, nag-insert ng mga kung ano-ano dyan sa bicameral committee. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab ay maaaring hindi nga valid ang pinirmahan ni Pangulong Marcos dahil kung kulang-kulang yung bicameral committee, hindi nga pwedeng magpasa yung Senado at Kongreso ng kulang-kulang na batas at hindi maaaring pumirma ang Pangulo ng kulang-kulang na batas. So sino ang nag-fill up ng mga blankong ito kung totoo yung sinasabi ni Congressman Ungab? Ngayon, para sa ating mga mamamayang Pilipino, ang pinakamaganda dito ay hamunin natin itong mga congressman at senador natin na kung totoo at nakita nila dun sa bicameral report na kulang-kulang nga itong na-produce na dokumento ng bicameral report. Ang maganda po talaga dyan ay dalhin nila ito sa Supreme Court para once and for all ay makapag-decide na ang Supreme Court ng kung ano nga ba ang scope ng power at mandate ng bicameral committee at sana nga ay mas maging transparent at accountable sila. Alam niyo po, hindi rin lang naman ngayong panahon ni Pangulong Marcos ganyan ang bicameral committee, no? Matagal na pong ganyan ang pag-ooperate ng BICAM. May mga insertion, may nawawala, may nadadagdag. Hindi lang po sa budget kung hindi sa batas na dumaraan sa mga bicameral committee conference. Kaya once and for all, ang hamon ko po kay Congressman Ungab ay mag-file na ng kaso sa Supreme Court tungkol sa incomplete at lack of transparency ng BICAM report. Pakinggan muna natin itong pinakabagong balita partner Admar. Hinggil nga ito sa naging pasabog kagabi sa programang sa podcast na Basta Dabuenyo kung saan ay ibinulgar ni dating House Committee on Appropriations Congressman Isidro Ungab yung mga blanco doon sa naging 2025 budget natin ngayong taon nga, itong budget. So pakinggan at panoorin po natin ito, mga kababayan, itong pasabog na ito ni Congressman Ungab.
may nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. So far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP11, page SP12, page SP13, page SP15, page SP17, page SP20, page SP21, page SP22, page SP36, page SP37, page SP162, page SP168, page SP183. Mostly from the Department of Agriculture and on and program appropriations. So let's go directly to the page SP11 to SP12. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Naharap ko sa si Mayor, Mr. President, na maraming, at saka Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So, tingnan natin sa page SP11 to SP12. Line 49. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74 billion 570 million 743,000 and replace with blank. Kita naman sa screen. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 889 million 065,000 and replace with blank. After the word total, delete the amount in figures 104 billion 820 million 715,000 and replace with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. NIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa program appropriations. At saka may nakita rin akong observation. Sa page SP11 of the BICAM report, it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146 billion 335 million 937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126 billion 728 million 221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At
bakit pinirmahan ng members. So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang daming kulang na blanco that can be shown in the BICAM report at pirmado. So, yun ang aking nakikita na findings. Yan po mga kababayan, si Congressman Isidro Ungab, 3rd District po ng Davao City. Ito pong kanyang binulgar during po sa podcast ng Basta. Damuhay niyo kung saan kasama po dyan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ilan po sa kanyang mga kasamahan si Attorney Vic Rodriguez at iba pa.